One, two, three. Alright, thank you and congratulations po. Sir, ito yung yung mga documents ng property. So, ito po yung original title. Hawak ni seller na hindi po naka-mortgage yung property. Then, ito naman yung certified true copy ng title. Galing po to sa Register of Deeds. Parang pinotocopy yung hawak nila na title. So, dapat match yung hawak ni madam tsaka yung nasa ID. So, clear naman po siya. Walang annotation. Ito po, gagamitin po natin yan pang transfer ng title. And then, one of the requirements po, stating na clean title is yung tax clearance. So, yan po siya, nakapangalan sa kanila. And then, pag nakakuha kasi ng tax clearance, ibig sabihin po nito, bayad yung amilyar nung property. Opo. Tapos, tax declaration din. Ayan po, nakapangalan sa kanila yung land and then, meron din tax declaration ng building. So, dun po sa mga documents na pinakita natin, you could say na legit yung transaction natin tapos clean po yung title. And proceed po tayo dun sa dun sa reservation natin, contract to sell. Napag-agreean niyo po kanina, inano po natin, nilagay natin sa black and white. So, meron po diyan contract to sell. Tapos dun sa second page yung Annex A, yung warranty terms and coverage. And then yung acknowledgement po nung reservation. So magiging ano po natin 'yan para po maging aware lang po kayo dun sa process po natin 'yan, 'di ba? Reservation fee and then bibigyan namin ng mga application form po si client. Opo, yung anak niyo po na nasa abroad and then once na naibalik na po niya sa amin 'yon, makakapag-start na po tayo ng process ng bangko. And then usually, sa experience naman natin, mga within 30 days lang may approval na po 'yun. Usually magre-reach out yung mga magsi-CI ng bangko, usually via email, gano'n, do'n sa HR po nila. Then, para lang po for transparency, nakalagay po dito sa contract to sell natin na yung capital gains tax, shoulder po siya ni seller and then dito po sa page 2, yung documentary stamp tax, transfer fee, and registration fee, tapos yung mga notaryo po. Usually, pagka i-execute natin yung deed of absolute sale, doon pa lang naman natin babayaran yun eh. And then, since imo-mortgage nyo po sa bangko, meron kasi tayong tinatawag po na number 1, yung 5,000 na appraisal fee. Para po ma-start yung, pag napasa na natin yung mga yung mga income documents ni anak nyo po, and then yung kay ma'am naman, ready na yung mga documents, pagsasamahin po natin yon. And then that's the time na magsasabi na si bangko na okay, bayaran niyo na yung appraisal fee. And then after that, pagka po meron na tayong letter of guarantee, pag nag-sign po kayo, doon nila iba-breakdown yung mga bank charges na yan. Halimbawa po, pag bibili kasi tayo ng sasakyan, di ba meron tayong tinatawag na chattel mortgage. Dito naman po sa property, pag maglo-loan tayo, meron tayong tinatawag na bank charges or bank fees, which is usually nag-average siya ng 2 to 2.5% ng loanable amount. Ang coverage po nun, usually kasama yung fire insurance, knock on wood, may mangyari sa principal borrower, may coverage po yun ng insurance. So, yung heirs na may iwanan, babayaran ng insurance yung principal balance. So, kasama po yun. Yung mortgage redemption insurance yung tawag. So, yun po. Kumbaga, for transparency, yun po yung mga usually na binabayaran aside from the total contract price. Pagka tumira na kayo, since subdivision siya, usually meron yung homeowners association dues na 200 pesos. Not bad na po kasi, di ba? Ayun, per month. For the security guards, ganyan, street lights, yes, opo. Yun po, ganun siya. Nagiging valid po yung signature ni ma'am since kahit wala po yung asawa niya, meron siyang in-execute na special power of attorney authorizing her po to sign on his behalf. Dito na rin side ka akin. Opo, side na lang po. Copy nyo na po to, sir. Okay. Tapos ito po, sir, fill out nyo na po ito. Kasi actually, dun sa
loan application form, maraming part yan. Pero usually kasi, si borrower naman yung magfi-fill out nun. Kaya, papadala na namin directly sa kanya. Meron na rin. Kompleto na. Alright. Thank you and congratulations po. Alright. Thank you and congratulations po.